Nagliligpit na kami dyan sa Project 4 dahil tuluyan na nga nakahanap na pagtatayuan ng bagong lilipatan na water station. Kaya naman agad-agad naming inayos at nilinis yung mga dapat linisin. Nakakahiya naman din kasi naiiwanan namin na marumi at may kalat. Kaya naman lahat ng mga gamit ko ay iuwi ko na rin sa Bulacan. So everyday ay Bulacan to Cubao na ang ruta ko. Bali dyan nga ako sa 20th Avenue nag-aantay ng bus kasi dyan talaga mas madali. Around 11 AM na nga yan kaya naman sobrang gutom na ako. As in wala pa akong kain, wala pa akong ligo, wala pa akong jowa. Iba pala yun, choice ko pala yun. Bali mabalik nga ako ay nandito na ako sa may terminal ng Bulacan. Nag-aantay nga lang ako dyan dahil nagpapasundo ako sa lola ko. Matapos nga lang ang ilang minuto ay eto na nakauwi na ako kaya kumain muna ako ng tanghalian. At kung mapapansin nyo, opo yan pa rin yung suot ko kasi nga wala pa akong ligo, wala pa akong toothbrush. As in wala talaga, wala pa lahat. Sobrang busy ng person. Bali inaayos ko nga sana dyan yung ilaw na parang Christmas light, yung ikakabit sana sa mga gilid ng mga pader. Ang problema ay hindi na gumagana. Siguro dahil na rin sa sobrang tagal na nakastock. Tapos ito nga isa-isa ko na nilabas, yung iba ko pandala. Bali ito nga yung natira sa bote ng chili garlic ko dati na ginamit. At gagamitin ko ulit yan maybe this year or next year. Basta pangako ko sa sarili ko na itutuloy ko yung pagnenegosyo ko sa Lazada at sa pagiging online seller. Diyan nga banda ay kinakabit ko yung mga laptop ko, yung mga cord yan. At ito na nga yung itsura. Tapos nga ay naisipan ko mag-ahit at maggupit muna ng buhok dahil mahaba na rin at sobrang init din ang panahon para naman mukhang presko tignan. Since bumili nga ako ng razor online ay ako na nga mismo ang nag-trim sa buhok ko. Yung gilid lang naman kasi talaga ng buhok ko yung napakabilis sumaba kaya naman tingin kong kayang-kaya ko na ako na yung gumawa. At ito na nga yung resulta. Medyo okay naman siya guys. Tapos nilagyan ko na rin ng guhit yung kilay at buhok ko. Kapag kasi astig ka tignan maitatago mo yung sakit na yung nararamdaman. Uy, nag-emote. Bali, inabot na nga ako ng gabi bago makaluto at yan nga sardinas yung ulam namin. Medyo kailangan ko pa kasi talaga mag-budget dahil nag-a-adjust pa ako sa mga bagay-bagay. Hindi ko nga alam sa lola ko natapos lang mag-birthday, sobrang naging mahihain na sa video. Pero siguro dahil sa hanggang ngayon kasi may trangkaso pa rin siya, may ubot sipon pa. Sa lahat po ng mga nanonood sa akin, maraming salamat po. Yun lang guys, thank you for watching.